Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa aking kusina! Maglalaga tayo ngayon ng itlog! Kung kayo ay mahilig kumain ng nilagang itlog, try nyo namang gumawa ng kakaibang itlog recipe. Ito ang Egg Mayo Risol. Huwag po kayong aalis, tapusin nyo po hanggang dulo ang aking video. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-click na rin po ang bell notification, paki-like at follow niyo na din po ako sa aking Facebook page, Patrings Kusina. Tara na po at magsimula na po tayo! Para sa recipe natin for today, kailangan natin ng 4 medium-size eggs. Ngayon po ay nagpakulo na tayo ng tubig sa isang kasirola. At dahan-dahan po natin itong ilagay sa kasirola kasi baka po mabasag ang ating itlog. Pakuluan lang natin ito in 6 to 7 minutes. So habang naghihintay tayo, mag-ready na tayo ng 10 tablespoon o 10 kutsara ng harina. Mag-add na din tayo ng 1 teaspoon of iodized salt at 1 teaspoon of ground black pepper. Haluin natin itong mabuti. Ngayon po ay nagbuhos na tayo ng 1 cup of milk. Nagtimpla lang po ako guys ng gatas sa yung ordinaryong powdered milk lang. So kung wala po tayong gatas sa ating bahay, ay kahit tubig lang pwede na po yon. So nag-add ulit tayo ng another 1/2 cup of milk. So haluin lang natin itong mabuti hanggang sa maging smooth ang texture neto. Bago tayo mag-add ng 1/2 cup ng tubig. So pagkatapos nating magdagdag ng 1/2 cup ng tubig, haluin lang natin itong mabuti. Kung napapansin po ninyo, ito po ay medyo malabnaw. So okay lang yan guys kasi ganyan yung hinahanap nating consistency. Ngayon po ay nag-add na ako ng 2 tablespoon of melted butter. 2 kutsara lang po ha, huwag susobra kasi pag sumobra tayo sa butter, nako masisira po yung texture ng crepe natin. Kung wala po kayong butter or margarine sa inyo pong bahay, kahit yung cooking oil po ay pwedeng-pwede po yung gamitin. So ngayon maglalagay na tayo ng crepe mixture sa ating mainit na non-stick pan. Siguro mas maganda po kung 1/2 cup lang ng crepe mixture ang ilalagay natin kasi napadami yung lagay ko dito kaya medyo makapal. Pero kung mas manipis at mas konti lang, mas marami tayong magagawa. So iswirl-swirl lang natin ang ating crepe mixture sa ating mainit na non-stick pan. Para malaman natin kung luto na ang ating crepe, ay kung mapapansin ninyo, yung puti sa gitna, yan, unti-unti yang mawawala. So, ibig sabihin, luto na ang ating crepe. Ayan guys, okay na yan. No need to flip na. Dahan-dahan lang guys ha, habang inililipat natin to sa isang pinggan. Kasi mainit yan guys, dahan-dahan lang kasi baka ikaw ay masaktan. Ako ang kasama, pero hanap mo siya.
After 7 minutes, luto na ang ating nilagang itlog. So, i-ice bath lang natin ito para matigil ang kanyang cooking process. So, after 5 minutes, tatanggalin na natin yung shell ng ating itlog. Yan, kung nakikita nyo, yan. So, dapat ganyang ka-soft ang ating itlog. Hindi siya na overcook. After natin durugin ito, ay mag-add na tayo ng 3 kutsara ng mayonnaise. Any brand po ng mayonnaise ay okay lang as long na mayonnaise yung gagamitin natin. Maglalagay na tayo ngayon ng chinap na onion spring. Nag-add na din ako ng celery. Ito po ay optional lang naman. Maglalagay na din ako ng 1 tablespoon ng condensed milk to add some creaminess at counting sweetness sa ating egg mayo risol. Haluin lang natin itong mabuti to well combine all the ingredients. Para sa ating filling ay maglalagay tayo ng 1 kutsara ng egg mixture. So maglalagay na po tayo nito sa ating crepe. Same process lang po ito katulad ng pag nagbabalot tayo ng lumpia o ng turon. Pero dahan-dahan lang guys dahil malambot ang ating crepe, may tendency na baka mapunit natin ito o madurog. Kung magaling po kayong gumawa ng crepe or ng lumpiang sariwa wrapper, alam nyo na po yung diskarte nito sa paggawa ng ganito. Yan. Mas makakadami kayo ng gawa kung mas manipis yung ating magagawa. Yung nagawa ko kasi medyo makapal. Alam nyo naman. Feeling expert ang lola nyo. Ngayon po ay kailangan nating magbate ng 1 itlog. Ito po yung magiging first layer para sa ating egg mayo risol mamaya kapag dinip-fry na natin ito. Para sa ating second layer ay kailangan natin ng 80 grams ng breadcrumbs. Kung maka-layer, parang gagawa ng Graham cake. Ano ba yan? So, sundin lang natin ang ating step by step. Ang magandang technique dyan, yung kaliwa nyong kamay, yan yung para sa wet. Then, yung kanan ninyo, yan yung para sa dry. O, diba?
Kung meron pa kayong gagawin, manonood kayo ng Netflix or mag-games kayo, mag-ML or so whatever, tabi nyo muna ito sa ref for 1 hour. So after 1 hour at mainit na ang ating mantika, ay ready na nating iprito ang ating egg mayo risol. Once na golden brown na ang ating egg mayo risol, ay pwede na natin itong hanguin. Ito na ang ating egg mayo risol. Grabe day, nakakabusog. Isang piraso lang yan guys, nakakabusog na. Super creamy. Perfect na perfect pang merienda. Kung gusto nyo po itong gawing business, huwag nyo pong kalimutang basahin ang description box po natin sa ibaba. Perfect na sausawan nito ay ketchup. Yan. Kung nagustuhan ninyo ang recipe natin for today, huwag nyo pong kalimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo sa aking channel, leave a comment, at kita-kits po tayo next week. Bye-bye!